Speaking of banat, alam po ninyo, wala pa pong isang araw. Anong oras na alas 10? Naganap po ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Junior High School Division o Junior High School sa Junior High School ng Ateneo de Zamboanga. Naganap po alas 10, more or less alas 10 ng umaga. Alas 10 pa lang ng gabi, may konklusyon na itong mga ungas na to. Meron na silang sinisisi. Ito po, sabi ni Dilima, ano nang nangyayari? Paano naman ipasok ang baril sa paaralan? Ayan. Ang sinisisi po ni Dilima ay, it's very alarming that less than 2 months after the Tacloban school shooting, another act of violence like this has occurred. Ayan. Tinukoy rin niya na umano'y masamang impluensya ng social media at video games sa kabataan. Kasabay ng panawagang magpatupad ng epektibong safeguards. Alam po ninyo yung mga katwiran na ganyan, pagsabay na natin sila ni si Risa Ontiveros. Ito naman po, so sa kanya, video games at saka social media. Ito naman po kay Risa Ontiveros, bilang chairperson ng ng Senate Committee on Women's and Children, Family Relations, and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE, sa online grooming for serious violent activity at iba pang banta sa kaligtasan ng mga anak sa susunod nating pagdinig. May pagdinig na naman. Pangunahing layunin ng hearing na ito, matukoy kung ano ang kailangan natin baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli. Nakita po ninyo, ang sinisi nila pareho, online. Kalahating araw pa lang, naganap alas 10 yung barilan. Alam na ni Dilima at saka ni Risa Ontiveros, dahil pareho po yung bibig nila, yung dalawang bibig nila, talagang nag-uumapaw na, gustong-gusto ng nagbubuga na ng mga yung dalawa po nilang bibig, talaga naghuhumiyaw na. Alam na kagad nila. Ang dahilan online. Gagawa kayo ngayon ng batas, di ba? Kasi senador kayo, yung isa congressman. Gagawa kayo ngayon ng batas. Dahil ang konklusyon nyo, masama epekto ng social media at mga online games sa mga kabataan. Kaya gagawa kayo ng batas, ipagbabawal ninyo. Paano lulutasin ng dalawang bibig ninyo yung mga nagaganap na totoong problema? Totoong problema yung ang problema, wala pang isang araw. Ano yan? Nagsabi yung kanino nyo nakuha yung impormasyon na itong mga bata na to ay biktima, ay sumunod dun sa mga online games? Di ko talaga maintindihan eh. Kung mali ang batayan ninyo ng pagtingin sa problema, di ba? Kunwari, ang tingin nyo sa problema, eto dahilan, kaya nagkaroon ng problema. Yun ang lulutasin nyo, yung online games. Ako, simple lang po ang problema dyan eh. Paano nakalusot yung mga baril na papasok sa paaralan? Paano nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga minor de edad na magdala ng baril? Yun ang lutasin nyo, hindi yung mga mag-imagine tayo. Imaginein natin na, saan po yan? Ano pong pag-aaral ang ginawa ninyo? Sa loob ng isang araw, nalaman nyo na kagad na online games. Alam nyo po, real talk tayo. Naglalaro po kami nung kami mga bata pa.
baril-barilan. Direkta po yun, baril-barilan. Bang, bang, patay ka na. Patay ka na kanina eh. Patay ka na kanina doon, pinatay na kita kanina. Alam niyo yun, patayan po yung laro eh. Naging violente ba tayo? Baka hindi naman po yung laro. Kasi kung laro po ang violente, lahat po ng laro ngayon panay violente. Ibig nyo sabihin, lahat po ng kabataan, ang ibig nyo sabihin, kung ang larong violente sa online games, sino po nagsabi niyan? Anong pag-aaral yung isinagawa ninyo sa loob ng 12 oras buhat nung naganap yung krimen? Anong pag-aaral ang ginawa ninyo para matukoy ninyo na online games yung problema? Ang bilis nyo naman. Dinaig nyo pa yung mga doktor at mga scientist. Patay siya. Bago po magkonklusyon yung mga doktor dyan, titignan muna yung mga history, ano yung pinanood ng bata. Alam nyo ba na honor student yung bata? Consistent honor student. Hindi ba pwedeng tignan natin na baka may baril sa bahay? Pasimplihin nyo lang muna saan galing ang baril. Bago po kayo mag-imagine na, eto kasi, mga violente kasi. Paano po naging violente? Sinubukan mo ba maglaro ng mga online games? Bumuka ba yung bibig mo? Okay itong games na to. Parang, bago mo ibuka yung bibig mo, maglaruin nyo muna. Kung milyon po ang naglalaro niyan, milyon po ba ang nagbabarilan ngayon? Isang estudyante lang eh. Kung ako po kasi mag-isip, pasisimplihin ko lang. Saan nakuha ng bata yung baril? Bakit may baril sa bahay? Paulit-ulit lang, di ba? May baril sa bahay, kinuha ng bata na maril. Lahat ng kaso ng pamamaril, may baril sa bahay nakuha. Hindi ba pwedeng yun ang lutasin natin? Anong uri ng mga senador at congressman to? Mag-i-imagine kayo ng senaryo sa utak ninyo. Sasabihin nyo, eto dahilan, violent. Violent nga pinanunood ko nga nung maliit ako, WWE. Hindi pa nga WWE. Sa Channel 13 kasi, hindi po WWE ang pinanunood natin, di ba? Dahil yung WWE, parang ano lang yan sa mga cable lang Yung sa sa Channel 13, yung mas murang Wrestling from Hawaii. Di ba mga ganun? Wrestling from Hawaii lang pinanonood natin We are the champion. Everybody wants what we've got, man. Because what we've got is the best. Hindi ba violente yun? Pagkabalabas natin, nanonood tayo ng Wrestling from Hawaii. Small time lang napapanood natin Yung mga WrestleMania sa na yan sa tape na yan, di ba? Pag ako ba nakinood ng wrestling sa kapitbahay namin, paglabas namin ang binabalibag ko ba yung mga batang mas maliit sa akin? Puta, walang ganun. Fernando po Jr., barilan ng barilan, suntukan ng suntukan. Paglabas ba natin ng sinehan, nanood tayo ng Panday, nananaga tayo? Isipin nyo rin. Milyon po ang naglalaro ng mga violent games. Yung mga nagcha-champion po ba ng e-sports, di ba violente din yung laro nila? Ina-awardan pa natin di ba? Nananalo pa ng e-Olympics.
Nagcha-champion pa yung Pilipinas sa mundo. Sa mga violenteng laro. Bakit po ganyan yung pananaw ninyo agad? Online kagad, online. Baka nga hindi pa kayo nakakita ng online games na sinisisi nyo. Ako, ano ang pananaw ko dyan? Ano yung nauulit na trend? May baril sa bahay, kinuha ng bata, dinala sa eskwelahan. Gumawa kayo ng batas. Yun yung lutasin nyo. Na ipapasok sa eskwelahan, paano na ipapasok sa eskwelahan? Gumawa kayo ng batas para hindi maipasok yan sa eskwelahan. Kung mga eskwelahan walang mga bakod, palagyan nyo ng bakod ng mga eskwelahan. Kung mga eskwelahan ay ang gwardiya, pagka gwardiya at janitor ay isang tao lang, maglagay kayo ng budget para may gwardiya sa pintuan, gwardiya na nagro-robing. Maging practical kayo, hindi yung mga imposible iniisip nyo. Gagawa kayo ng batas na ipagbabawal nyo yung games. Hindi naman talaga yun yung problema. Ano talaga problema? Lutasin ninyo, paano nagkakaroon ng access yung bata sa baril? Siguro, pag nagkaroon ng batas na ang baril mo ginamit ng minor de edad, may kasalanan ka dapat. Ikaw dapat ang makulong. Siguro itatago na yung maigi ng mga may baril. Hindi ba, kunwari ako tatay, gumawa ng batas ngayon, ang batas natin, kung sa'yo nakapangalan yung baril at nagamit yan ng minor de edad para mamaril ng iba at nakapatay, ikaw yung instead, kasi ayaw nyong baguhin yung kay Kiko. Ayaw nyong sabihin na, minor sila, wala silang kasalanan. Di yung tatay yung gawin yung makasalanan. Itatago niya ngayon yung baril niya. O hindi niya na iuuwi sa bahay. 'Di ba? Pag natuklasan na galing sa bahay yung baril, ang mananagot tatay, nakagawa kayo ng paraan. Yung tatay ngayon mag-isip, ilalagay niya yan sa bolt niya, bibili siya ng bolt para hindi mabubuksan ng kanyang minor de edad na anak. Kasi mapaparusahan na siya eh. Pag namaril yung anak niya, siya ang ikukulong. Reclusion perpetua sa may-ari ng baril. Hindi po pwedeng parusahan yung minor. O di yung may-ari ng baril ang parusahan. O ay walang batas na ganun. Gumawa kayo ng batas. O ngayon, nakita nyo pa, pinag-aralan nyo, halimbawa, public school. Pucha, kahit na bantayan, halugugin nyo yung gamit, wala naman palang bakod sa likod. Gagawa kayo ng batas. Lahat ng public school ay dapat nakabakod. Tuwan-tuwa naman yung yung mga DPWH. Huwag nyo lang ipagawa sa DPWH. Dapat sa principal na. Babadgetan nyo. Kukunan ng principal. Ito po, walang bakod. O, isandi pa. 10,000 ang budget. Babakuran ng principal yan. Di ba? Hindi yung sisihin natin. Utang na kahit makagawa kayo, pagbawal nyo lahat ng video games. Kung may nakita yung bata na mama, ewan ko. Di ba minsan simple lang eh. Mag-iimbestiga na naman si bida-bidang Risa Ontiveros. Nag-imbestiga ka na, ano nahita namin? Gagastos na naman. Magkano na naman gagastosin? Masyado kayo mainit, 7 milyon lang yung ginastos. Hindi ko alam kung gaano karami yung biyahe yung 7 milyon na yun. Gigil na gigil kayo sa 7 milyon na biyahe ni BP Sara. Kahit naman dito siya sa Pilipinas, gagwardyahan pa rin siya ng security. Hindi nyo ba naisip yung kunenta nila? Eto na gastos ng security, eto na gastos ng staff.